Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa iyo, at paroroon ako upang ihanda kayo, ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko." Sinabi sa kanya ni Tomas, "Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan?" Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang mapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid, mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Huwag po po na. Una sa lahat ay condolences po sa pamilya ni Cipriano, sa mga nagmamahal sa kanya, sa mga kaibigan, sa mga kakilala. Ito ang isa sa pinakamalungkot na katotohanan na nararanasan ng bawat isa sa atin, ang pumanaw ang isa sa mahal sa buhay natin. Kahit alam naman natin na lahat tayo ay hahantong sa ganito, ngunit ang kamatayan ay sadyang nakakalungkot na bagay para sa ating karanasan. Ngunit tandaan natin, mayroong assurance ang Diyos para sa ating lahat. Tayong lahat ay pinaghahanda ng Diyos ng kanyang matutuluyan. Kaya atin ang ipinapakita, ina-assume na natin, lahat tayo ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Tulad ng kanyang sinabi sa atin sa Ebanghelyo. Ngunit, bakit napakahalaga pa rin ang ating paghahatid sa ating kapatid bago ito tuluyang dalhin sa kanyang hantungan ang panalangin, ang pagbibisa ng lahat ng miyembro at ng nagmamahal sa kanya. Sapagkat lahat tayo, bagaman likha ng Diyos, kung tayo isilang, nakisama at sumama tayo, namuhay at nakipamuhay tayo sa kasalanan. Ang kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit lumalayo tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman, sa kabila ng kabutihan ng Diyos, na tayo ay muling babalik sa Kanya, dahil tayo ay lumayo sa piling ng Diyos, dahil sa kasalanan, patuloy tayong manalangin para kay Cipriano upang sa ganon, tuluyan siyang tanggapin ng Diyos sa Kanyang kaharian. Kaya mga kapatid, tandaan natin, may dalawang bagay tayong dapat alalahanin sa ating pagdiriwang ng banal na misang ito sa umagang ito bago natin tuluyang ihatid sa huling hantungan si Cipriano. Una, huwag natin kakaligtaan ang patuloy na pagdarasal para sa ating mga mahal sa buhay na yumauna, lalo na kay Cipriano. Patuloy tayong manalangin, lalo ang kayong mga kamag-anak sa lahat ng pagkakataon kapag nadalaw ito siya. O di kaya kapag nakapag-attend kayo ng misa o kahit sa inyong mga tahanan. Sa buong araw kung saan kayo nabubuhay pa sa mundong ibabaw. Pangalawa, napakahalaga na alalahanin natin sa pagdiriwang ngayon na ang ating ginaganap na pagbibisa sa ating sa araw na ito, kaharap ang ating kapatid na yumao ay magbibigay sa atin ng tanda. Tanda kung saan napakahalaga ang paghahanda ng sariling kamatayan. Bagamat lahat tayo, siguro marami sa atin physically naghahanda.
Marami tayong pinaghahandaan tulad ng ating insurance, ng St. Peter, ng iba't ibang paghahanda, maging ang ibigan. Ngunit mahalaga din ang paghahanda sa espiritual na bagay. Sapagkat ang buhay o ang kamatayan ika nga sa ibang bahagi ng Ebanghelyo ay darating sa atin na hindi natin nalalaman. Hindi natin alam ang panahon, ang oras at ang pagkakataon. Ito ay tulad ng isang magnanakaw na darating sa buhay natin na walang pinipili, lahat tayo ay hahantong sa parehong sitwasyon. Kaya naman bago mangyari ito, napakahalaga ang paghahanda ng ating sarili. Napakaikli ng buhay na meron tayo sa mundo ito. Akala natin, tatagal tayo, ngunit hindi, sapagkat ang Diyos lamang ang nakakaalam ng ating buhay. Kaya napakahalaga ang paghahanda nito. At tinanong din ito ni Tomas sa ating Evangelyo kung paano paghandaan ang pagbabalik ng Diyos upang kunin tayo at dalhin sa kanyang kaharian. Ang sabi ng Panginoon, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa ating paghahanda ng ating sariling kamatayan, napakahalaga tahakin natin ang daan ng Diyos tungo sa kabutihan. Para sa ating sarili, huwag natin abusuhin ang ating katawan. Huwag natin abusuhin ang ating sarili sapagkat hindi atin ang katawan ito. Iiwan at iiwan natin ito. Huwag natin pabayaan na malumpok ang katawan ito sa hindi mabuti. Sinabi ng Diyos kay Tomas, ako ang katotohanan. Sa ating paghahanda, napakahalaga maging saksi tayo ng katotohanan para sa pagpapahayag ng kalooban ng Diyos. Kapag puro tayo masinungalingan, kapag puro tayo hindi mabuti ang ating sinasabi sa ating sarili, sa ating pamilya at kamag-anak, hindi magiging mabuti ang ating paghahanda ng sarili. At sa uli, sinabi ng Diyos, ako ang buhay. Ano ba ang buhay na meron sa Kristo? Buhay ng pag-ibig at pananampalataya at buhay ng pagpapatawa. Napakahalaga nito sa ating buhay pananampalataya, lalo na ang pagpapatawad. Sana, ano man ang nagawang hindi mabuti ng ating kapatid na si Cipriano sa kahit kanino sa iyo, sana napatawad na din siya. Dahil gayon din ang Diyos para sa ating kapatid na Yumao. Dahil sa ating panalangin at sa kanyang pananampalataya, siya ay patatawarin sa kanyang manalawang kasalanan. Ganon din tayo sa ating kapwa, sa ating pamilya na nagkamali sa atin, sa ating mahal sa buhay, o sa ating mga kaibigan. Nawa, sa proseso ng pananampalataya, kaya natin mapatawad ang sino mang nagkasala sa atin. Ganito ang ating paghahanda sa ating sarili sa espiritual na buhay. Libre, walang babayaran. Sa ating pananampalataya, napakahalaga ito. Kaya ito ang dalawang bagay na tandaan natin sa ating pagdiriwang. Una, huwag kalimutan ang ipagdasalan ang ating pagdiriwang. At pangalawa, maghandaan ang ating sarili pagharap sa Diyos. Tumayo po. Mga kapatid, handaan ang panalangin ng buong pananalig sa Diyos, Amang makapangyarihan. Binuhay niya muli ang anak niyang si Kristo upang maging pagkabuhay ng lahat ng tao. Sa bawat panalangin natin tutugon, Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Amang makapangyarihan, kami iyong kaawaan. Sa kanya ipinadala ang hindi ng buhay na walang hanggan. Naway umari ito ng pagkabuhay sa piling ng mga banal sa kalangitan. Idalangin natin siya sa buong may kapal. Amang
makapangyarihan, kami iyong hawaan. Ang lahat ng namatay na umaasang muling mabubuhay ay malugod nawang tanggapin ng Diyos sa piling niya sa kalangitan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong hawaan. Ang lahat ng ating mga kapatid na naririto, ang mga nagdadalamhati at nalulunggay, at ang lahat ng sa kanila'y nakikiramay, ay magkasama-sama nawa sa langit na tahanan. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong hawaan. Naway gantimpalaan ng Panginoon ang ating mga yumaong kapatid, kamag-anak, at pinagkakautangan ng loob. Idalangin natin sila sa poong may kapal. Amang makapangyarihan, kami iyong hawaan. Ang maraming makapangyarihan at mapagkalinga ipagkaloob mo sa amin. Sa lahat na nakikipagkaisa kay Kristo, ang muling pagkabuhay sa piling mo. Kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Opo po lahat. Sulit ang kapit, ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagkahala mo. Tandaan ang bawat puso, pagkatibig mo. Manalangin tayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay tulungan ng Diyos, Ama, makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming paghahain ngayon para kay Cipriano, inilulog namin kanya nawang makaharap sa maghukom ang iyong mawaing anak na siyang nilitis na may habag, pakundangan sa pananalig na matapat sa kanyang mapagmalasakit na pagliligtas bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Sa Diyos sa inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Salamat na siya pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay may pag-asang sumisilay ang mulihang pagkabuhay na aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay lilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay, sa iyo bukas mabubuhay. Kaya kaysa ng mga ngayon na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lulod mo. Ang maraming banal, ikaw ang bukang anak ng malalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob nito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinag-iis sa pusang loob ng maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga layay at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat mga kanyang ay ngunit buhos